So mga ate at kuya, kasi na-i-vlog to ni Miss Maharlika eh, 'di ba? Na parang may balak daw. Anong parang? According to Puting Ahas brother, may balak daw si Butod na samsamin ang Prayer Mountain and mga real estates ni Pastor Kibuloy. Parang the other day lang yun, di ba? Nag-react nga rin ako patungkol dun eh. So, ang masamang balak daw ni Butod at ng 10 ng kanyang kampon, malamang nandiyan si Tamba, siyempre dapat din nating masisisikutin bakit hinahayaan mo yung demonya mong asawa na salot sa Pilipinas na, 'di ba, ganyan ang mga pinagagagawa. Well, siguro dictated rin yan ng mga oligarchs, okay? Yung mga ginagawa ni Butod ngayon. Kasi 'di ba ang mga oligarchs, lalo ang mga dilawan, 6 years silang napilayan. After Noynoy na tuloy-tuloy ang kanilang pangangamkam, actually simula pa ng pagkatatalsik sa tatay ni Kuting, ay tuloy na ang kamkaman, palala na ng palala yung corruption, yung kahirapan ng Pilipinas hanggang sa umabot sa anak ni Kurikong, right? From 1986 hanggang 2016, so 1986, 96, 2006, 2016, 30 years pong tuloy-tuloy ang pangangamkam, ang corruption sa Pilipinas, pati yung, 'di ba, yung pagiging salot ng NPA. Bigla silang napilayan after 30 years of naging norm na yan eh. Tinanggap na natin mga Pilipino na ang mga politiko may mga kickback. Kung hindi man kickback, may mga kinakamkam. Pero ang sa atin lang, maranasan man lang sana natin na, di ba, mapaayos ang kalsada, makapagpagawa ng school, makapagpatayo ng mga hospitals, makatanggap tayo ng ayuda or emergency funds kapag tayo ay lumalapit sa mga politiko, di ba? So on and so forth, makapagpatayo ng waiting shed, mga ganong bagay. May Christmas gift, kahit groceries man lang sa Pasko, tinanggap na natin yun. May mapala lang tayo ng kaunti na ganyan, okay na sa atin. Paano ba naman, kinalakhan na natin, practice na nga po yan within 30 years ng panahon, simula ng panahon ni Kurikong hanggang kay Ngoy Ngoy. Kaso mo, biglang nanalo itong Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022, pinatikim tayo ng excellent leadership. Ibang-iba sa nakasanayan na natin at naging normal na sa Pilipinas na nakagawian ng mga politiko. Kaunting reminder sa mga ginawa ni PRRD, yung build program, apakabongga, nilinis ang Manila Bay, ni-renovate ang Boracay na naging cesspool na nga po, dugyot na noon ang Boracay, nilulumot. Ngayon, okay na ang Boracay, medyo may kaunting sablay dahil hindi na nga po kaalyado ni PRRD ang nakaupo, pero at least ang Boracay nag-improve pong talaga. Nagkaroon ng mga, di ba, construction of roads and hospitals, dagdag na schools at kung ano-ano pa. Yung ating validity ng license natin, naging 5-year driver's license, ang passport 10 years, ang laking convenience sa atin. At napakarami pang pinagawa ni PRRD sa kanyang term partida. O may mga dumadayo dito sa Ate Lorena, thank you. Partida po, tinamaan pa ng pandemic, 'di ba? Yung term ni PRRD, 2 years remaining term, right? 2021 and 2020. Halos umabot pa nga ng 2022, napilayan po ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung hindi, tuloy-tuloy po yung naramdaman nating asenso sana. And we were in a good, tawag dyan, para bang ano tayo nun, mataas ang moral natin during PRRD's term, right? Pero unfortunately for the Dilawans and the oligarchs, napilayan sila, naningil si Pangulong Duterte sa mga tax evaders na mga oligarchs, hindi napilayan ng Katol Network na grabing di ba, mang-evade di umano ng pagbabayad ng buwis, and even ang pagwawalang hiya nila sa kanilang mga empleyado, nagsampa nga ng kaso yung mga cameramen nila at kung sino-sino pa, no, umiiwas sa pagbabayad ng buwis yung napakalaking network sa Pilipinas, natanggalan ng prangkisa, natanggihan ang prangkisa at kung ano-ano pa. So napilayan within 6 years of PRRD's terms ang mga magnanakaw, ang mga mandarambong, ang mga kurakot, ang mga drug lords, ang mga nagnenegosyo ng pulveron at kung ano-ano pa, ngayon namamayagpag sila. So kung gaano man katindi yung mga nangyayaring kasamaan ngayon dahil bumabawi po ang mga oligarchs at ang mga dilawan at bukang bibig nga yan ni Miss Maharlika nung election pa lang, doon pa lang sa parang celebration for Kuting sa GA Towers diyan sa katabi ng headquarters din niya diyan sa Pasig.
napapalibutan na daw ng oligarch yung mga events na yun. Okay? Yung early celebration nila, even sa inaugurations, ang daing bad eggs, ang daing bukang bibig na yan ni Miss Maharlika. And now, namamayagpag sila, malamang bumabawi sila ng gusto sa pagkamkam. Kaya ang administrasyon ni Kuting ay dilaw naman ang jowa ni Kuting. Alam niyo naman yung apelyido ng jowa ni Kuting ay yung malaking coliseum dyan sa Cubao. Right? So malamang tuloy ang kamkama nila and mukha namang nagbe-benefit itong totoong presidente ng sino baga ang totoong presidente, right? 'Di ba yung babae? Hindi naman yung walang itlog na yan Yung pusang maliit. Oh. So isa sa masama nilang binabalak ay kamkamin pala according sa puting ahas ni Miss Maharlika ang Kingdom of Jesus Christ Prayer Mountain dyan sa Davao. Lahat siguro ng real estate si Pastor Kibuloy gusto nilang makamkam. So, either kasi kakampi na nila ngayon, kasabwat na nila ang mga kaliwa. Obvious di ba? Pinapamper nila ang mga kaliwa, kaya sila makikipag-peace talks pa nga. Talo na raw, pero makikipag-peace talks pa. Wala na, durog na nga raw ang mga makakaliwa, pero makikipag-peace talk pa sila sa nadurog ng gobyerno natin. Ano ba yun? Anong panlilin lang ang ginagawa ng hayop na Kuting at ng kanyang butod na jowa. So, malamang kakasabwatin, kakasangkapin or whatever. At even yung mga siguro, mga, di ba, mga Trojan, hello mo, maraming Trojan ngayon sa Kanadon. Mga Trojan, malay natin, may mga miyembro si Pastor Kibuloy na pwede ring mautusan, di ba? Or maybe ma-blackmail ni Ahas at saka ng mga alipores niya para tamnan ng mga baril ang mga properties ni Pastor Kibuloy. And since nag-vlog si Miss Maharlika patungkol dyan, malamang nakatune in kay Miss Maharlika si Pastor Kibuloy, even PRRD, or maybe mga malalapit sa kanila. The other day lang nag-vlog si Miss Maharlika niyan, kahapon or kanina nag-declare na kaagad si Pastor Kibuloy na gawing administrator ng kanyang properties or mga real estates, lalong-lalo na yung kanyang prayer mountain, di ba? Diyan sa Davao, si Pangulong Duterte. Suffice to say, nautakan, hindi lang ni PRRD, kundi pati ni Pastor Kibuloy nilang dalawa, or naunahan kaagad ni PRRD at saka ni Pastor Kibuloy ang masamang balakin ni Ahas at malamang ni Tamba at of course, dahil si Kuting ay tatahitahimik lang, nagbe-benefit siya sa mga kalokohang ginagawa ng kanyang jowa. Ayan nga po, no? Posted by Kuya Jay Sonza. In-appoint na na administrator, hindi lang po ng real estate ni Pastor Kibuloy, kundi lahat-lahat na siguro kasi Kingdom of Jesus Christ na. In-appoint na po si PRRD. Maano man ang mangyari kay Pastor Kibuloy, makulong, makontempt, di ba? Makaladkad, magurgur. Or maybe, kung ano pa man ang masamang binabalak ng mga tumatarget sa kanya, hindi magtatagumpay dahil si PRRD na ang mag-a-administrate ng, ang mag-iintindi ng Kingdom of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung mismong, yung congregation ni Pastor Kibuloy at ang mga properties niya, simbahan, yung malamang yung Big Dome or yung King Dome, di ba? Yung napakalaking dome na pinapagawa ni Pastor Kibuloy in Davao, mukhang yari na nga. Si PRRD ang mag-iintindi. So, hindi madaling di ba? Mapapasok ng kung sino man ang property si Pastor Kibuloy, matatamnan ng baril ng pulburon at kung ano-ano pa, malalagyan siguro ng mga, kunwari, mga kababaihan na hino-hostage, magaling dyan si Sisa Virus. So kung ano man ang mga balaki nila, napaghandaan, matik kumilo, siguro nanonood nga kay Miss Maharlika. Sina PRRD at si Pastor Kibuloy. Ayan. President Rodrigo Duterte appointed as Administrator of Kingdom of Jesus Christ. Ngayon lang, kanina lang pala. Ayan, may documentation na, preservation, prevention, yada yada. Caretaker din po si PRRD ng Kingdom Properties in the absence of Pastor Kibuloy and Board of Administrators. Bonggacious ng bonggang-bongga ang paghahanda nila. Listo. Mabuti nakatune in kay Miss Maharlika.
'di ba? Hindi lang ang SMNI, kundi ang dating Pangulo at ang kaibigan niyang pastor, nalalaman kaagad through Miss Maharlika ang mga masamang balakin ng kuting at ahas at ng tambalulo na ipinararating naman po ng mga puting ahas sa kanila. Either pinarating kay Miss Maharlika ng puting ahas o yung mga puting ahas na yan may connection din kay PRRD at Pastor Kiboloy, right? Magsisend na lang sila ng messages or whatever, may uutusan na mag-message, di ba? Basta nakakakilos ka agad na paghahandaan agad ang masamang, Diyos ko, ganito ka sugapa, mga ate at kuya, ganito ka ganid, ganito ka sama. Dinaig pa si Lucifer. Well, Lucifer, hindi pala Liza Fair. Natakot si Taning, si Satanas pala, si Taning yung bakla yun sa sa UK na nag-aaral. O Taning rin naman yung may pagka-Satanas din naman yung baklang yun. Dinaig pa ang haba ng sungay ni Satanas ng magjowang ito at ng tambalolo. Ay, Diyos ko po, saan papunta ang Pilipinas? No wonder nagwawala ang ating mga kababayan dyan sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang kanilang disgust, ang kanilang, di ba, ang kanilang pagtutol sa ginagawa, ginagawa ng gobyernong ito kay Pastor Kiboloy at sa kanilang relihiyon. Oh. And then, ayan nga po, alis naman ng alis. Para kung ano man ang mangyari. Siguro nga binalak na nila yan. Okay, aalis kami ha. Pupunta kaming Alemania. Alam niyo na yung Alemania. Nabanggit na natin kagabi. Pupunta muna kami ng Alemania at saka ng Czechoslovakia. Oh, kailangan intindihin niyo na ang pagtatanim ng mga baril-baril diyan sa kanyang properties, ha? Yung kanyang mga yung mga villa. Lagyan niyo ng baril, lagyan niyo ng pulburon, lagyan niyo ng mga kunwari hinostage na babae at kung ano-ano pa. O pagka kami sinisi, malayo naman kami, nasa Europe naman kami, nasa Aleman, nasa o hindi kami mapagbibintangan, wala kami diyan wala kami dyan, wala naman kaming kinalaman, bakit lagi na lang kaming pinagbibintangay? Labi siguro ng mga animal. Pero wag ka, napaghandaan na nila, no? Meron ng utos, sa ganitong araw, habang wala kami, gawin nyo na yan. Bulabugin nyo ang rally, nga pala maisingot ko lang mga ate at kuya, may pa-concert din sila, pagkakaisa concert. Gustong tapatan po talaga ang mga rally bukas itong concert nila. Nina Pastor Kiboloy, dyan sa Liwasang Bonifacio Prayer Rally. May pa-concert. Diyos ko, ganito ba ang bagoong Pilipinas? May logo pa yan ng bagong Pilipinas, mga ate at kuya. May pa-concert. Pagkakaisa concert, kuning-kuning. Ang mga guest naman, sinapokwang na. Sinapokwang nino nandine. Sungko nga. Mga Pinklawan, si Pokwang, si Andrew E., si Bamboo, hindi ko alam kung dilawan si Bamboo Sino pa? Mga hindi mga komedyante. Pinklawan, ito sino to? Si Barbie Imperial, yung mga komedyanteng akla, si Glock 9, Diyos ko, gagastos talaga. Diyos ko po, Six Cycle Mind. Sino pa? Ang dami nilang guest sa kanilang pa-concert. Iba't ibang lugar naman to, I think sa Mindoro yung iba. Ayan, si Waki Kiray, si Alexa Ilacad ng ABS-CBN, KD Estrada, Nobita, kung sino-sino pa ating gagastos ang gobyerno sa mga pautot-utot na concert, pasasalamat, pakikiisa concert. Saan to? Kung saan-saan yung mga pa-concert nila, ang mga guest nila, mga dilawan, ang mga Pinklawan, sila Pokwang. Diyos ko. Sina Bamboo. At kung sina Andrew E. Diyos ko po, Ginoo ko, ang mga ganap. Gumagastos ng pera ng taong bayan para kunwari may pagpasasalamat event, talbugan ang rally ni Pastor Kiboloy, and kunwari i-promote yung mga natin, yung ating mga Philippine talents, 'di ba? Yung mga pera ng taong bayan, mahilig sa concert, mahilig sa fashion show, lintik ang titigas ng mukha. Mahilig sa biyahe.
Kaya dapat silang magimbal at mangamba dahil si Miss Maharlika nagsalita din kanina sa prayer rally na pag-uusapan natin sa susunod. Oh, malamang ang mga kababayan natin umattend sa mga pa-concert-concert na yan para mabawasan yung, di ba, ito yung mapag-uusapan sa mga community, hindi yung rally ni Pastor Quiboloy na pilit pinatatahimik ang media, walang nagbabalita, kundi kami lang mga vloggers. Saan pupulutin ang Pilipinas sa pinaggagawa ng kuting at ahas na ito? Mabuti na lang nabisto ni Pastor Quiboloy together with PRRD ang masama nilang balakin. Ganyan kalaki ang tiwala ni Pastor Quiboloy kay PRRD. Ang ipaubaya sa kanya ang properties niya if ever may mangyaring hindi masama or ikaw muna mag-intindi habang nga nagtatago ang pastor, nasa sa sarili mong bansa ka, nagtatago ka. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Na ang ordinaryong Pilipino, kung hindi man ordinaryo si Pastor Quiboloy, ay ba't Sendway, ay nagtatago sa sarili niyang bayan. Kasi nga may banta sa kanyang buhay, tanggi si Kuting. Wala namang death threat sa kanya. Kuting, sa 10 mong sinabi, 11 ang kasinungalingan. Sanay na kami lahat ng pangako mo, drawing. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.